Hello, magandang umaga po para sa atin lahat. Isang maganda at malamig na umaga po para sa atin lahat. Narito na po ulit tayo upang pagpatuloy po natin ang mensahe ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Ngayon po ipagpapatuloy po natin ang ating topic, Everyone Needs Salvation. Ito po yung part 2. The same title, pero iba po yung view. The same din yung yung conclusion, pero iba po yung view. At the same din yung yung objectives, pero yun nga po, iniba ko po yung view na katulad doon sa nakaraang linggo. Sana po kung masusubaybayan nyo ito ay napakaganda, dahil uulitin ko, marami po ang gumagawa ng ritual, sermon, yung mga tungkol po sa ang mga topic naman po ay yung tungkol din sa blessing, sa healing, sa revival, sa kapayapaan. Marami pa pong iba at lahat po yan ay maganda. Hindi ko sinasabing yan ay masama at pangit. Pero ang kailangan po natin sa panahong ito ay ang maibigay po nating mensahe para sa ating kaligtasan. Ito pong part 1 na binanggit ko noong nakaraang linggo ay para din po sa kaligtasan, at ngayon din itong part 2 para din po ito sa kaligtasan. Kaya nga lang po ito ay I express it in different view. Magkaiba po yung view. Pero parehas din po. Yan po ang ating topic. Tayo muna po magbigay ng maikling panalangin. O Mang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy mo kami pinagkalooban ng kalakasan, katalinuhan, protection, guidance, at ganun din, igawad nyo rin po yan sa mga lahat ng manonood ng video ito. Pagkalooban nyo rin po sila ng guidance, protections, strength, wisdom, at ipasumpong nyo po sa kanilang lahat ang kanilang mga pangangailangan, O Lord God. Lord, maraming salamat sa umagang ito na pinuno mo kami ng iyong biyaya, pinuno mo kami ng iyong pagpapala, at pinuno mo rin kami ng kaligtasan, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Yan po yung ating topic ko. Kung makikita nyo, yan everyone, yan hindi nakikita yung ating yung ating mouse. Everyone needs salvation. Romans 3:23 yung pong ating theme verse. At ang problema po natin talaga ay kasalanan. Ito po yung nasa kaliwang ibaba po yung yung man, by one man sin entered into the world. Tapos dito naman sa kanan, God dead and trespasses and sins, Ephesians 2:1. So diyan po natin makikita na talagang ang problema po ng digdig ay kasalanan. At yan ang ating pagtutuunan ng pansin kung paano natin malulutas yung ating problema sa kasalanan. Yan po, yan ang tinatawag natin, yun na sinasabi ko kanina na ang problema talaga ay kasalanan. Yan. Sin is the problem. Yung ating theme verse, Romans 3:23, sabi po dito for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi po nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat, walang magsasabi na sila ay hindi nagkasala. Ang hindi lang po nagkasala na naging tao ay ang anak ng Diyos, ang Diyos na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po yung hindi nagkasala kahit kaunti po. Kaya siya po yung ginawang sacrificial lamb para sa katubusan ng ating kasalanan. Yan
Ano sabi dito? Sin is not just a moral failure. It's a spiritual condition inherited from Adam. It separates us from God and condemns every human being. Birin yun, ano? Inihiwalay tayo nito sa Diyos at hinatulan ang bawat tao dahil po yan sa kasalanan. Anong sabi doon sa Romans 5:12? Sabi dito, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men. Sino itong taong ito? Ito po ay ang ating unang ninuno, si Adan. Si Adam, sa English si Adam, sa Tagalog si Adan. Kaya daw po nagkameron ng chance na makapasok ang kasalanan sa mundo dahil po nagkasala po yung ating unang ninuno, yan po ang ating unang ama, yan po yan si Adan. Tapos ano po sinasabi dito sa Ephesians 2:1, and you had quickened who were dead and trespasses and sins. Ano ibig sabihin nito? Binuhay niya at kayo'y binuhay niya. Sino bumuhay sa atin? Ang Diyos, na mga patay sa mga pagsuway at mga kasalanan. So, paano tayo binuhay? Kaya dito, i-expose natin kung paano tayo binuhay. Kung paano tayo binuhay. Yan. Expose. Dapat nating ilantad. We must rightly divide it to find the solution. Pag sinabing rightly divide, yung iba akala nila ay bagong denomination or bagong sekta ng religion. Pero hindi po, ito po isang method po ito. Sa Tagalog, we must rightly divide to find the solution. Sa Tagalog po, dapat nating iwasto. Kasi kung itatagalog natin yung we must rightly divide, parang hahatiin eh. Pero kung irarap nyo po yung meaning nito at bibigyan ng clear na kahulugan sa Tagalog, ibig pong sabihin nito ay dapat nating iwasto. Iwasto o itama yung salita ng Diyos. Dapat po nating iwasto. Kaya nga po yung rightly divide, hindi po yan sekta na religion o denomination, yan po yung method kung paano po natin hahawakan, kung paano po natin gagamitin, kung paano po natin iintindihin, at kung paano po natin babasahin ang salita ng Diyos. Rightly dividing the word of God. Meron pong verse niyan. Yan po ay sinulat ng ating Apostol Pablo, nag-iisang Apostol Pablo natin na si Apostol Pablo, 2 Timothy 2:15. Kaya pakatandaan nyo po yan. Hindi po yan bagong denomination, hindi din bagong sekta ng religion, kundi yan po isang method, isang sistema, isang pamamaraan kung paano natin uunawain, iwawasto, iintindihin at itatama ang salita ng Diyos para maunawaan po natin at sa bandang huli maunawaan natin kung paano tayo makakaligtas, kung paano ililigtas ng Diyos ang ating sarili at kung paano natin masusundan yung gusto niyang mangyari para sa atin, yung programang gusto niyang mangyari para sa atin. Ano po? Yan, ito yung sinabi ko kanina, 2 Timothy 2:15, yan, 2 Timothy 2:15, study, show thyself approved unto God, rightly dividing the word of truth. Yan na po yung ating sinabi kanina, na kailangan po yan talagang mangyari, Yan, Ito, basahin muna natin ito bago tayo pumasok doon. Medyo parang naging advanced tayo. The Bible contains many truths. Marami daw pong, naglalaman daw po ang Biblia ng maraming katotohanan, but not all are directed to us today. Sa panahon ngayon, hindi direct sa atin sa panahon ngayon.
Tapos, to find the solution to sin, we must rightly divide the word of truth. Ito na po yun. Yung ibig kong sabihin na sinasabi kanina, ano. Kaya, ito yung nagsisilbing paalala sa atin na kailangang yun, pagwawasto. Kasi yun ang karamihan po sa mga pastor, sa mga kaparian, sa maraming leader ng denomination ng Christian religion. Hindi po ito naunawaan. Itong method na ito, itong sistemang ito, kung maunawaan lang po ito, swak na eh. Ayos na, maintindihan din nila kung paano maliligtas. Patuloy pa rin sila sa ritual eh. Patuloy pa rin sila doon sa kinaugalian nung unang panahon. Ako ganun din, nung unang panahon, yun ang mga kinaugalian. Sinabi ko na nga sa sarili ko eh, ako'y pinanganak na Katoliko at mamamatay ako isang Katoliko. Pero nung maunawaan ko ito, nagliwanag ang aking kaisipan. Nagkameron ng patutunguhan yung aking pagsisikhay na ako'y makaligtas. Nagkameron ng patutunguhan eh. Naging ano pa rin ako pagkatapos ko ring maging Katoliko na akala ko doon na ako mamamatay. May nagganyak sa akin at dahil nagtataka ako eh, hindi ako nagbabago, patuloy pa rin ako nagiinom, patuloy pa rin akong gumagawa ng mga hindi dapat gawin. Napasama ako sa denomination. Yung tinatawag nilang born again. So, na-convert na ako doon. Na binyagan ako sa tubig, na inilublob ako sa tubig na ganyan, na akala ko yun na ang maganda dahil nasusumpungan ko na nagbabago ang aking pagkatao, pero yung pala simula lamang kasi sabi nga yun ang school master ng batas. Kasi pag ikaw born again, sumusunod ka sa batas. Walang magsasabi sa akin na born again sila pero hindi sila sumusunod ng batas. Nasa batas sila. Hanggat hindi sila nakakaalis doon, nasa batas. Doon lang sa salitang born again, batas na yun eh. Ang kailangan, maligtas ka hindi sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yung ibinigay ng Diyos na aking sasabihin dito. Kaya patuloy po kayong makinig hanggang sa conclusion. Ano po? Yan o. Ito yung ating binabasa kanina sabi dito yung binanggit ko kanina yung 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, rightly dividing the word of truth. Tapos dito, Israel's law and prophetic promises are not our salvation path. Hindi yun ang daan ng ating kaligtasan. Yung mga ibinibigay yung mga ibinigay na programa ng Diyos sa para sa Israel, at saka yung mga prophetic promises, yung mga pangakong propesiya. Hindi po yung para sa atin. Sapagkat hindi naman tayo Israel. Sa Israel lang yun at saka sa mga converted Israel, pero wala pong converted Israel. Wala ding spiritual Israel. May mga sekta po ng religion, denomination na religion na they are claiming that they are the spiritual Israel. Spiritual Israel, hindi po, wala po yun. Wala pong spiritual Israel. Unless lang po na makonvert kayo, kung halimbawa, pupunta kayo doon sa bansang Israel, doon na kayo mananahan, magpapakonvert kayo sa kanilang religion, yung magiging Israel kayo, o kaya nag-asawa kayo ng isang Israelitang babae kung kayo lalaki, tapos susunod na kayo doon sa kanilang religion. Ibig sabihin nun, converted na kayo. Makukonvert kayo, susundin nyo na yung ang tanong, kaya nyo kaya sundin nyo? Sa kanila na lang pagdadasal, hindi nyo kaya. Sa kanilang pagbibigay ng tithes, sakala nyo yun, tithes 10% lang, 30% doon, lahat-lahat. Baka magugulat kayo. Tapos wala pang tithes sa atin. Sa panahon ngayon, walang tithes. Bawal ho yan tithes sa atin. Hindi po yan ang sinusunod sa atin
offering, giving sa atin, giving, walang tithes. Yung iba, nagtatithes sila 10%, pero mali din yun. Nagbibigay na nga sila ng tithes, kahihaya pa sila sa Panginoon dahil hindi ganun talaga ang tithes. 30% ang tithes. Sa gobyerno, bakit? Nasa gobyerno ba kayo na Israel? Tinutulungan nyo ba yung mga mahihirap na Israel? 10% yun doon. Tapos 10% sa government. Tapos 10% sa mga Levite, sa mga Levita, yung nagpapatakbo ng simbahan. Kaya 30% lahat po yun. Kaya yung salitang tithes, hindi po yun ang acceptable na para sa isang mananampalataya sa panahong ito. Hindi po yun. Kaya itatama natin. Kaya nga meron tayong verse na 2 Timothy 2:15. Rightly dividing the word of truth. Pagtatama po, pagwawasto ng salita ng Diyos. Dapat itama natin. Hindi tayo basa ng basa. Bubuklatin mo yung Bible, Old Testament, i-apply mo na sa sarili mo. Nagkakamali po kayo. Ipagpatuloy natin para mas maganda. Tapos dito sa Romans 16:25, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. It was kept secret. Secret po yan since the world began. Hindi po yan nahulaan ng mga propeta, na mga nagdaang mga propeta. Hindi po. Hindi nila yan nasagap. Hindi yan pumasok sa radar nila. Sapagkat keep secret. Inilihim ng Diyos since the world began at inexpose lamang sa ating Apostol Pablo na siya namang ating inaaral ngayon, siya namang ating tinatanggap at siya naman nating niyayakap ngayon upang magkameron tayo ng kaligtasan. Kaya ngayon, ano ang dapat nating gawin? We must rightly divide to find the solution. Each section represents a distinct part of God's progressive revelation, but not all are directly addressed to the body of Christ today. Kasi tayo ngayon yung body of Christ. Tayo yung mga member ng body of Christ today. Tayo yung mga grace believer na sinasabi. Kasi pag sinabi natin Christian, medyo pa rin po yun. Dahil ang Christian, yan doon lang sa mga Messianic Christian. Kaya nga kung mag-aaral ka, pero dapat hindi na natin yan, dapat hindi ko na yan bigkasin dahil magkakameron lalo ng malaking gap. Lalo kayong mapapalayo, baka sabihin nyo, bakit ganito yung sinasabi ni Pastor? Kaya kalimutan muna natin yon habang hindi nyo ito naintindihan. Saka nyo na lang alamin kapag naintindihan nyo na ito yung about the word Christian. Sige yan. Kaya we must. Kailangan po, dapat, we must rightly divide to find the solutions. Yan. Yan. Sabi dito, we must rightly divide to find the solution. Ito yung ating verse para maintindihan nyo. Ayaw na naman lumabas. Yan 2 Timothy 2:15 yung ating nasa unahan. Tapos may sumunod na law. May babanggitin natin ito pamaya may law, tapos may prophets, tapos may psalm, tapos may gospel. Ito yung gospel na binabanggit dito. Ito yung four synoptic gospel, yung kay Matthew, Luke, Mark, and John. Ito yung nakasulat dito. Tapos dito sa kabila naman, sa right side, na may triangle na ito, narito yung kay Paul's epistles. Yung Paul's epistles, si Paul po lamang ang pinagkalooban ng Diyos ng revelasyon para po sa ating kaligtasan today. Ito, kung tutuusin, ay kasi baka magkameron na naman tayo ng argument kung hindi nyo pa ito naiintindihan. Kung tutuusin, ito po yung tinatawag na magandang balita, mabuting balita para sa ating kaligtasan. Hindi po yung buong Bible. Pero hindi ko po sinasabi na
yung ibang parts ng Bible ay masama at hindi dapat pag-aralan. Hindi po, kailangan din natin yung pag-aralan at hindi po yun masama. Banal po yun sapagkat yun ay salita din ng Diyos. Pero yun nga lamang, hindi po yun para sa atin yung iba. Kaya kayong kanina sinabi ko na yung ibang words ng Diyos na nasa Bible hindi po directed to us, hindi po direktang para sa atin. So yan po yan, ituloy po natin ang ating kaya ito mayroon ditong law. Yan mayroon ditong law, may prophets, may psalms and ratings, at saka yung four gospel. Ito na yung sinasabi ko kanina, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Yan sa law. Una nating anuhin itong law. Ating ipahayag natin ang law. Ating ipaliwanag kung bakit merong law doon sa ating PowerPoint kanina. Ito po yung yung sinasabi kong PowerPoint. Oops, mali. Yan. Bakit may law, may prophets, may psalm, may gospel? Anong kaugnayan yan sa ating kaligtasan? Kaya ko po inilagay dyan. Tapos dito naman sa kabila, ito yung kay Paul's epistle. Ito yung 13 books, simula Roman hanggang Philemon. 13 books. Yan po ang may kaugnayan sa ating kaligtasan. Itong nasa right side. Itong nasa left, wala po yung kaugnayan sa ating kaligtasan. Sige po, pagpatuloy natin. Yan. Magsimula tayo sa law, papaliwanag natin. Anong purpose dito sa law yan? To reveal God's holiness and man's sinfulness through commandments. Para maihayag po ang kabanalan ng Diyos at ang pagiging makasalanan naman ng tao sa pamamagitan ng mga utos. Ito po'y ibinigay sa mga Israelita through Moses, sa pamamagitan ni Moses. Yan given to Israel through Moses. Tapos ito pong law nag-i-expose ng sin, naglalarawan o naglalantad ng kasalanan ng kasalanan, pero but cannot remove it, pero hindi nito naiaalis. Wala pong naka-perfect na sundin. Halimbawa, ilan ba ang 10 utos ng Diyos na ating naiintindihan? Tayong mga Pilipino, mga Amerikano, ganyan. Sa 10, at yan kalimitan inilalagay pa sa mga simbahang Katoliko, pero ang masama pong pala doon, meron pong inalis doon, merong inumit na isa, tapos yung pang-siyam, yun ang hinati, ginawang dalawa. Thou shall not commit thy neighbor's wife, and thou shall not commit thy neighbor's good. Pinagdalwa po yun, pero iisa po yun. At ang inalis dyan, do not bow. Yung wag kang luluhod sa mga imahe, sa mga idols. Inalis yun. Kasi alam nyo naman yung sa Katoliko, nung ako nasa Katoliko pa, may dala akong panyo, ipapahid ko doon sa krus, doon sa paan ng krus, kasi malaki yung imahe ng krus. Marami na akong napuntahan ko na yung simbahan ng Sariaya, napuntahan ko na yung simbahan ng Manawag nung ako nakatira na dito sa Baguio. Ganun ang ginagawa ko, pinapahid ko yun sa paanan, tapos inilalagay ko dun sa mga sumasakit na parte ng aking katawan. Kasi yun ang paniniwala ko yun ang akala ko, yun ang maganda para sa buhay ko, pero wala po yung kaugnayan sa ating kaligtasan, at hindi din po yun mabuti para sa ating buhay mananampalataya. Opo, pero inirerespeto ko naman po ang inyong pananampalataya. Hindi ko naman po kayo dinadaw na wag nung gawin yan. Wala po akong pakialam doon dahil kayo po masusunod sa inyong sarili. We are living in this democratic country na kung ano po yung gusto nyo, yun ang hanggat mabuti, gawin nyo. Wala namang masama doon. Walang masasaktan na ibang tao. Hindi kayo makakasakit sa inyong mga sa inyong mga aksyon. Wala. Hindi ho. Pero sa kaugnayan ng ating kaligtasan, napakalaki po ng kaugnayan yun. Wala po yun. Zero po yun. Hindi po yun required na maintindihan natin para tayo maligtas. Yun nga po, sa kabila noon,
Sinabi ko nga, nire-respeto ko pa ang inyong pananampalataya. Yan o. Sa Romans 3:20, by the law is the knowledge of sins. Sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Hindi po yung maaalis yung kasalanan, makikilala lang natin yung ating kasalanan sa pamamagitan ng batas. 10 utos ng Diyos. At saka sasabihin ko pa sa inyo, ang batas po na ibinigay, hindi naman po yan sa atin ibinigay eh. Ibinigay po yan sa bansang Israel. Pero hindi lang po yan 10. 300, kung hindi ako nagkakamali, 314 o 316 yan. Maraming batas yan. Kaya, kung masunod nyo yung halimbawa 300, kasi I'm sorry na hindi ko nabalikan yung kopya ko eh. Na may mga kopya ako niyan eh. Halimbawa 316 o 314, kung nasunod mo yung, kung halimbawa 314, nasunod mo yung 313, nagkamali ka sa isa, hindi ka pa rin pasa. You are failed pa rin. Kaya mahirap, parang ipinapakilala lamang ng batas ang kasalanan pero hindi nakakapag-alis ng kasalanan. So, why it appears? Bakit ito lumantad? Bakit ito lumantad? Ang ibig pong sabihin to, ipinakikita nito ang simula ng problema. Kawalan ng kakayahan ng tao na maabot ang pamantayan ng Diyos. Kasi ang pamantayan ng Diyos, inilatag niya eh. Ito ang aking batas. Pero walang nakasunod. Dahil nga mayroong isang tao na pumasok dito sa digdig na siya ang nagdala ng kasalanan at lahat nagmana ng kasalanan yun. Kaya makapangyarihan po ang kasalanan. Kung hindi nyo alam ang tunay na solusyon para sa kasalanan, makapangyarihan po yan. Kaya kung yan ay makapangyarihan at hindi nakikita ng tao ang solusyon, so ano pong mangyayari sa atin kung halimbawa tayo namatay? Kung hindi maunawaan ng tao ang solusyon at ikaw ay namatay, yung iba sasabihin nila, ay naroon na si tatay sa langit, ay namatay na yung yung aking tiyahin, magkikita na sila doon ng tatay sa langit. Ay namatay na si inay, magkikita na sila doon, magtatagpo doon. Bakit mo na lamang sila nasa langit? Kaya nga natin ito ini-expose para maintindihan natin, para tayo maligtas. Bakit ikaw makakapagsabi ng ganyan? Ikaw ba ang Diyos na magtatakda kung sila naroon o na, kung sila nasaan? Sa bagay, masakit po na napakinggan na maririnig mo sa ibang tao, yung tatay nagpunta sa impyerno, yung iyong ina nagpunta sa impyerno. Masakit yung baka awayin ka, baka saktan ka, baka patayin ka pa pag yun ang sinabi mo sa iyong kapwa. Pero ang tunay na katotohanan, ang Diyos lamang nakakaalam kung nasa saan ang mga namatay mong mga mahal sa buhay. Kung hindi nila nauunawaan ang kaligtasan, so alam nyo na ang ibig kong sabihin, ang kasagutan ko. Ang kasagutan ko doon sa tanong ko. Alam nyo na rin yun. Logic lang po yun eh. Sige, pagpatuloy natin. Yan prophets naman. Kasi binabanggit sa Old Testament kasi meron tayong mga pastor, mga ministro, mga kaparian na kumukuha sila ng topic doon sa Old Testament. Doon sa sinasabi ng mga propeta, tapos i-apply sa sangkatauhan. Pero mali po yun. Dahil kapag tayo kumuha sa prophets, sige, pagpatuloy muna natin to bago ko i-conclude itong prophets. Anong purpose nito? Ang purpose nito, to call Israel back to covenant faithfulness and foretell the coming Messiah in kingdom. Doon na lang sa Messiah and kingdom, yan hindi ho para sa atin.
Kasi ang Misaya, yan po yung iniintay ng bansang Israelita, ng mga Israelita, yan po ang iniintay, tsaka yung kaharian na itatatag ng Kristo dito sa lupa. Yan po yung iniintay nila. So yan ba'y applicable sa atin? Hindi po tayo applicable diyan. Kaya meron pong mga religious group na akala nila kasama din sila doon sa itatayong kaharian ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa. Oh. Siya magtatatag niyan eh. Hindi si Kasi siya ang maghahari diyan, siya ang hari. Magiging hari diyan. Hindi yung ating Diyos si Jehovah, hindi yung ating Diyos Ama. Ang maghahari diyan ay ang ating Panginoong Kristo. Siya yung King of Kings na naririyan yun ang kaharian. Yan Tapos, sige, ating pagpatuloy. Yan, Tapos, often warn of judgment and promise restoration. Madalas na nagbababala tungkol sa paghatol at nangangako ng panunumbalik. Ibabalik yung katiwasayan, ibabalik yung kapayapaan, at ibabalik yung magandang pamahalaan. Hindi yung pamahalaang korap, hindi yung pamahalaang kung ano-anong ginagawa, one-sided, hindi po. God is a just God. Si Christ is a just judge. Ang kanya pong hatol ay just. Pantay-pantay po yan. Wala pong mayaman, walang mahirap, walang gwapo, walang pangit, walang maganda, walang pangit. Pantay-pantay po sa kanyang harapan. Walang malakas, walang mahina. Walang mayaman at walang mahirap. Hahatulan niya yan. Bakit ito lumantad? Bakit ito lumantad itong prophets? Anong purpose nito? Anong kaugnayan nito sa ating kaligtasan? Ipinagpapatuloy nito ang prophetikong programa, ngunit hindi pa rin nagbubunyag ng misteryong solusyon para sa kasalanan. Tama po. Pinagpapatuloy niya yung mga prophetikong mga programa ng Panginoon na ibinibigay niya sa mga prophets, na ibinubulgar na huwag niyong gawin ito, huwag niyong gawin ng ganyan, huwag niyong ipagpapatuloy ito, pero yun ay para sa bansa Israel. Pero hindi pa niya binubunyag yung misteryo, yung hiwaga, yung misteryo, yung mystery na solusyon para sa kasalanan. Napakalayo pa po yun dito para sa atin. Kasi ang ibig pong sabihin nito, itong sinasabi dito, itong sinasabi ng mga propetang ito yung kaligtasan ng tao, ng mga Israelita at saka yung mga ibang nasyon na na-convert na maging Israelita, na kaligtasang ipinangako ng Diyos, na kaharian ng Diyos dito sa lupa. Yun naman pong body of Christ, Philippians 3:20, yung pong body of Christ, ang kaligtasan po ng body of Christ ay sa langit po. Tayo sa langit, yung mga Israelita at convert na Israel dito sa lupa. Yung kahariang ipinangako ng Diyos. Tayo naman sa langit. Our conversation is in heaven. So, doon tayo mananahan forever sa langit. So, dapat inyong intindihin yung mabuti dahil meron naman po yung mga verse. Hindi naman po tayo nagtatahi ng salita na ginagawa lang natin. Hindi po, lahat po yan igaling sa Bible. Sige, dito naman tayo yan. Sa Psalms naman, Psalms and Ratings. Kasi yung iba, kumukuha din sa Psalms and Ratings, tapos i-apply, i-sermon. I-apply sa tao, application. Magbibigay siya ng application, ganito ang gagawin nyo, pero hindi po yan ang nararapat para sa atin. Napakalayo po niya, no? Sabi po dito,
What is the purpose of Psalms? To express worship, lament, and hope, often pointing to the Messiah and God's justice. Pag sinabi ng Messiah, wala na tayo doon, Messiah. Kasi, bago dumating ang Messiah dito sa lupa, tayo nasa langit na, irarapture na po. Rapture po ang tawag doon, caught up in heaven. Catching up. Dadalhin tayo sa heaven. Saka magkakameron ng pagbaba ng Messiah. Pero yung si Jesus Christ, our risen Lord Jesus Christ, ang tawag doon, dapat magkameron ng dalawang identity ang ating Panginoong Jesucristo. Iisa ang ating Panginoong Jesucristo, pero dalawa ang ginawa niya at ang kanyang identity. Dalawa ang kanyang identity at dalawang purpose na gagawin niya. Isang Messiah at isa namang head. Siya yung ating head of the body. Siya naman yung magiging Messiah, yung magiging King of Kings at Lord of Lords dito sa lupa. Tapos yun namang isang identity niya, siya yung pero alam mo may mga arguments diyan eh. Kasi sabi nung iba na kapag nadala na yung mga member ng body of Christ sa heaven, bababa din. The same Christ, the same Lord Jesus Christ, bababa from heaven. Yun ang kanyang second coming. Sabi niya, kasama rin daw tayo kasi mayroong verse na 1 Thessalonians 4:17 na wherever he go, doon tayo, kasama tayo. Pero hindi po yun. Pakaintindihin po natin na ang ating Diyos ay omnipresent. Saan man naroroon, saan mang dako, naroroon siya. Sa langit, sa lupa. Kaya wag po tayong mabagabag, wag tayong mag-isip na merong ganung mga pangyayari. Basta kung ano lang po yung sinasabi ng ebanghelyo ng ating Apostol Pablo, yun na lang po ang ating susundin. Huwag na tayong yayakap ng out of context na wala doon sa konteksto. Hindi po sinabi ng ating Apostol Pablo na kapag bumaba ang Panginoong Jesucristo sa lupa, kasama tayo. Ang kasama niya ay Legion of Angels. Mga anghel ang kasama niya ditong bababa sa lupa. Hindi po kasama yung body of Christ. Kung may kasama man siyang tao, yung mga namatay nung una. Kapanahon na ng Old Testament, yung mga namatay na yan, kapanahon na ng earthly ministry niya, maaaring yan ang kasama kasi magre-resurrect din yan eh. Resurrected din yung body nila eh. Lalagyan na espiritu. Kung saan man naroroon ang kanilang mga katawan, mabubuo pa rin yun kahit natunaw na sila, kahit alikabok na lang ang natitirang kaunting alikabok, kakapero pa rin sila ng katawan, ng katawan, new body. Tapos eschatology na yun, wag na natin yung pag-usapan pa, ito na lang ating pag-usapan. Yan rich in emotional and poetic theology. Mayaman sa emosyonal at patula na teolohiya. Kapag ito'y binibigkas, ang kalimitan mga nagbibigkas nito na mga magagaling magsalita, yung mga mga Pariseyo eh. Kasi sila yung mga yung mga anong tawag dito? Orator. Sila yung mga nagdi-declaim. Yung kung magsalita ay patula na malakas, magaganda ang kanilang mga boses. Kaya hindi ako pwedeng maging preacher diyan. Yung iba mga magaganda magsalita, ako hindi, nauutal ako diyan eh. Kaya ang akin na lang, kaya nga sinasama ako ng ganitong mga PowerPoint para maintindihan nyo mabuti at maitanim nyo sa inyong isipan. Kasi may mga verse din yan, katulad ditong Luke 24:44.
Anong ibig sabihin nito? Pag sinabing Luke 24:44, ito ay kasama doon sa synoptic gospel na hindi para sa atin kundi para sa mga Israelita. Ano sinabi niya? Yung nabubuhay pa rin ito yung Panginoong Jesucristo noon. Live itong sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga Israelita. Jesus said, "All things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me." Oh. Tungkol sa akin. Mga sinabi sa mga kautusan ni Moises at ng mga propeta tungkol sa akin. Oh. Sinasabi niya, pinapahayag niya sa mga Israelita nung kanyang earthly ministry dito sa lupa nung siya nabuhay hanggang 33 years old, tapos saka siya pinako sa krus. Tapos yan, anong kasunod? Maganda maunawaan yung lahat, gospel. Simula kay Matthew hanggang dyan, ito na yung sinasabi ko kanina, yung synoptic gospel nung nabubuhay siya. Ito yung inirecord noong 4 na writer. Itong writer na sina Matthew, Luke, Mark at John. Nakakasama nila ang Panginoong Jesucristo, nakasalo nila, nakita nila, nakaniig nila, nakausap. Kaya yung mga sinasalita, kung ano yung mga nasagap ng kanilang tainga, inilagay nila sa scroll, isinulat nila para maging salita ng Diyos. Kaya ito ay nung nabubuhay pa ng ating Panginoong Jesucristo, na ang tinutukoy dito, ang purpose ng Panginoon sa Kristo ay para lamang sa bansang Israel. Ngayon, sasabihin niyo, paano naman tayo para lang pala sa bansang Israel ang pagpunta? Kaya nga siya ay umakyat muna sa langit. Sa kanya inintindi ang mga ibang tao katulad natin. Tawag sa atin hintil. Tapos, kinuha niya sa lupa. 2 Corinthians 12, chapter 12, 2 Corinthians 12, dinala niya si Apostol Pablo sa langit. Hindi natin alam kung espiritu lang o kasama pati katawan. Kasi naroon, basahin nyo na lang yun. Simula 1-6. Doon niya kinausap. At doon niya ibinigay yung ebanghelyong ito para sa naman sa kaligtasan ng lahat ng tao. Maging mga hintil at maging mga Hudyo. Kung mga Hudyong maniniwala na ito ngayon ang programa ng Diyos, ligtas sila dito as a body of Christ, as a grace believer. Hindi na doon ang kaligtasan ng Israelita, dalawa. Kung sila ay maniniwala dito sa ebanghelyo ng ating Apostol Pablo, boom, ligtas sila, kasama natin sila sa langit. Pero kung hindi, mananatili sila sa tribulation, malulusutan nila, maliligtasan nila, ligtas sila doon naman sa kingdom na itatayo ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. So, yun po ang ibig sabihin niyan. Anong purpose nito? To present Jesus Christ's earthly ministry to Israel as their promised King and Messiah. Ito na yung sinasabi ko kanina. Focus on the kingdom of gospel, not the mystery gospel. Yung mystery gospel sa atin. Yung kingdom gospel sa kanila. Sa Israelita. So, gusto ko magliwanag ang kaisipan nyo eh. Dahil ito yung kaligtasan nyo, mga kapatid. Tapos, anong sinabi doon sa Romans 15:8? Jesus Christ was a minister of the circumcisions. Sinabi dito, si Jesus Christ yung ministro ng mga tuli. At ang ministro naman ng mga hindi tuli ay ang ating Apostol Pablo. Pero, ang pamamaraan at idea galing di sa ating Panginoong Jesucristo, risen Lord Jesus Christ. Yun namang isa, earthly ministry of Jesus Christ dito sa lupa. Pero iisa sila. Pero may dalawang identity. May dalawang programa ang Diyos Ama na ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan pala ang pinakamaliwanag na description doon sa aking sinasabi. Dalawang programa ng ating Diyos Ama na ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo. Dalawang kanyang identity.
Isang nauna at isang pangkasalukuyan ngayon. So, sabihin natin, why it appears? It's part of the Old Testament witness but not the gospel of grace. Kaya kung tutuusin ito ay kasama pa rin sa Old Testament, pero ang nakalagay sa Bible, yung sinasabi ko nga noong last Sunday, ang sinabi ko nga, kung tatanungin kayo, what are the two main divisions of the Bible? Of course, ang sagot nyo, Old at New Testament. Pero kung naiintindihan nyo na yung Biblia sa pamamagitan ng rightly dividing the word of truth, ang isasagot nyo ay prophecy and mystery. Dalawa. Kasi itong gospel na ito, itong apat na gospel na ito, kahit na ito nasa New Testament, part of the Bible, ito po ay kabilang pa rin sa prophecy. Hindi po ito kabilang sa mystery. Yun po ang ibig sabihin. Kaya dapat intindihin nyo po mabuti. Ano po? Ano bang purpose nito? Sabihin natin, yan, ito binanggit ko na kanina. Yan, yan, sinabi ko na lahat. So, bakit ito lumantad? Why it appears? Ipinakikita nito ang buhay at mga turo ni Kristo nung nandito pa siya sa lupa, ngunit ang buong solusyon sa kasalanan ang kanyang natapos na gawain at nahayag sa kalaunan sa pamamagitan ni Pablo. Yun ang pinakasolusyon. So, why we divide this from Paul's epistles? Bakit natin ito inihiwalay? Ang batas, ang prophets, ang psalm, at ang gospel na ito, yung synoptic gospel sa mga sulat ni Pablo, bakit daw natin inihiwalay? Ang sagot po diyan, yan ang sagot po diyan ay ang mga sulat po ni Pablo ay naglalaman ng paghahayag ng misteryo. Ang ebanghelyo ng biyaya, ang katawan ni Kristo, ito na yung kay Juan, ito na yung kay Pablo, at ang natapos na gawain sa krus bilang solusyon sa ating kasalanan. So, yun lamang po ang solusyon sa ating kasalanan. Yung natapos na gawain ni Kristo sa krus, yung ginawa niya sa krus. Dinala niya yung ating kasalanan. Nagpapako siya sa krus. Dinala niya, dala-dala niya doon hanggang kamatayan. Kaya wala tayong kasalanan. Wala na tayong kasalanan. Naalis na. Naalis na yung ating kasalanan dahil doon sa ginawa niya sa krus. Yun ang pinakasolusyon. Sige, pagpatuloy po natin. Yan. Yan, ito yung conclusion natin. Ano po? Ito yung finished work. Yan, finished work of the cross. Yan po yung ultimate solution na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan, para sa ating mga kasalanan. Kasi ang problema po natin ng tao dito sa lupa, sa lahat ng naging tao dito sa lupa, ang solusyon po ay itong ginawa niya sa krus. Kung may mga tao pang nabubuhay sa ngayon na nagmula pa nung unang panahon, pero siyempre wala na. Wala na Sa panahong ito, ang mga nabubuhay lamang ay yung umabot dito na sa ebanghelyo ni Apostol Pablo. Kaya lamang, yung iba ay matitigas ang ulo, pag sila ay nagsisermon, nagpipreach, isinasama pa, yun ang pinapaaral at pinapaturo sa atin. Yung galing sa Old Testament, galing sa Psalms, galing sa sinabi ng propeta, galing doon sa four sign of the gospel, yan pa rin ang sinasabi nila para sa atin na hindi naman yan required para sa ating kaligtasan. Ang makakapagligtas lang sa atin ay yung finished work of the cross ni Lord Jesus Christ na
na nasa ebanghelyo ng ating Apostol Pablo. Simula po Romans hanggang Philemon, 13 books. Yan po. Diyan po natin makikita kung ano ang gagawin natin sa ating sarili, sa ating buhay, kung paano tayo maliligtas, mga kapatid. Kaya dito sa conclusion po, babanggitin natin kung paano tayo maliligtas yan. Yan o. The cross is not just a symbol, it is a place where sin was judged and salvation was secured. Christ's death, burial, and resurrection is the only solution. Sa susunod po, yan po ang ating ibibigay na mensahe. Sa susunod po. Naway ako'y samahan ng Diyos at pagkalooban ako ng kalakasan at kasipagan na maibigay ko uli yun. Itong para maintindihan nyo ng buong buo kung anong ibig sabihin nitong death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. The only and the ultimate solutions for our salvation. Yan po. Ibibigay ko po yan sa susunod. Kaya lagi po kayong manood ng ating video. Ano po? Anong sinabi dito sa Colossians 2:14? Yan Ay hindi. Pag muna yan. Ito munang death, burial, and resurrection is the only solution. The ultimate solution. Ito po yung matatagpuan natin doon sa 1 Corinthians 15:1-4. Hindi ko na lang naisulat. I'm very sorry po. Kaya inote niyo po. 1 Corinthians 15:1-4. Sabi po dito ay Christ died for our sins. Pinagsama-sama ko na po yun. Nag-summary ako. Yung 1-4. 1 Corinthians 15:1-4. Christ died for our sins, was buried, and rose again the third day. So, siya po ay namatay para sa ating kasalanan. Siya ay inilibing at siya ay muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Ayon sa kasulatan, namatay para sa ating mga kasalanan, siya ang naging handog para sa ating kapatawaran. Siya po yung offering. Siya yung naging handog. Offered. Siya yung nai-offered para po ma-blot out yung ating mga kasalanan. Yan po ang ibig sabihin yan. Pero pag ibinigay po natin yan, sasaliksikin natin mabuti. Simula sa kanyang pagkamatay, sa kanyang paglilibing at sa kanyang pagkabuhay. Kung ano ang ibig sabihin ng paglilibing, kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pagkamatay, at kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pagkabuhay. Atin po yan tutunghayan. Po? So, ang ibig sabihin po ng muling nabuhay, pagkatapos ng 3 araw, ibig sabihin po yan, patunay ng tagumpay niya laban sa kamatayan. So, naipagtanggol tayo sa ating kamatayan. Bakit tayo mamamatay? Sige nga, tanong natin. Bakit tayo mamamatay? Mamamatay tayo dahil sa ating kasalanan. Ibig sabihin na yun ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Pag ikaw ay namatay na may kasalanan na hindi mo ito naiintindihan, ibig sabihin malayo ka sa Diyos. Hindi mo na mararamdaman ang presensya ng Diyos at magpakailanman ay nasa madilim ka at ikaw ay paparusahan dahil sa iyong mga kasalanan. Namatay kayo na hindi mo naiintindihan kung paano ka. Ang pagpapatawad sa kasalanan hindi yung uubusin mo yung iyong pera, i-donate mo, hindi ganoon. Hindi yung gagawin mo sa iyong mga ari-arian ay pamimigay mo. Hindi ganoon. Katulad ng mga ginagawa, halimbawa ng mga politiko. Nagnanakaw sila ng sabihin natin 2 bilyon. Pero ang ipamimigay lang nila 1 bilyon. Di meron pa silang tubo na 1 bilyon. Pamimigay sila para sila magmukhang maayos, magmukha silang mabuti. At kapag sila ay nakasuhan, kukuha sila ng mga magagaling na abogado. Magre-reserva sila ng pera, pero meron pa rin sila. Kaya kung ikaw ay nasa politiko,
magnakaw ka ng 2 bilyon. 1 bilyon, itago mo yung half billion, pamigay mo yung half billion, kumuha ka ng magaling na abogado, meron ka pang tubo, 1 bilyon. Kung makakaligtas ka, pero sa panahon ngayon, pag ang Diyos ang gumalaw, wala kayong lusot sa Diyos. Dahil gustong ipakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. At gusto ng Diyos na makita kung anong epekto ng kabutihan para sa tao. Kaya pag in-expose niya yan, kahit paanong dami ng pera mo, sigurado mapaparusahan ka ng batas ng tao. Sige, pagpatuloy natin. Yan, ito yung sinasabi ko kanina, Colossians 2:14, blotting out the handwriting of ordinances and took it out of the way, nailing it to his cross. Yun daw, mga handwriting na ordinances, yung mga utos, yung mga sulat ng kautusan, inalis, isinama doon sa cross ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi alam ng Panginoon na wala namang makakasunod doon, walang makaka-perfect. Pero ang maganda doon, naintindihan natin na yung pala yung masama dahil doon sa batas. Ay, masama pala itong ganito. Ganito. Pero wala nakaka-perfect. Patuloy mong nakukumit yun, pero hindi mo na-perfect. Kaya yun, isinama na ng Diyos sa cross. Basta paniwalaan mo yung ginawa niya sa cross, ligtas po kayo. Tapos sabi dito sa Ephesians 2:8-9, ito yung famous ng grace, ng verse ng grace, for by grace are you saved through faith, not of works, hindi para sa gawa. Yan. So ano po yung yung ating pangwakas, yung ating final charge. Salvation is not earned. Ang kaligtasan ay hindi po nakakamit, hindi po nakukuha. Ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa natapos na gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan ito ng lahat, wala pong exempted. Pag ito hindi nyo naunawan at naintindihan, sorry po sa inyo, wala sa inyo yung kaligtasan. Hindi po religion, uulitin ko sa inyo, hindi religion, hindi denomination, hindi kawanggawa, hindi philanthropia, hindi yung kabaitan ang makakapagligtas sa inyo. Ang makakapagligtas sa inyo, sasabihin ko sa inyo, ay ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Sapagkat dinala niya yung ating kasalanan doon, ipinako, dapat ninyong intindihin at sampalatayanan at ilagay sa inyong puso. Sige, hanggang doon po lamang tayo sa araw na ito at marami pong salamat sa inyong pakikinig. Tayo po magbigay ng closing prayer. Amang Diyos, maraming salamat po sa lahat. Salamat po sa maikling inyong salita na amin pong naunawaan at naintindihan. Para sa aking mga anak, tinihandog ko sa aking asawa, sa aking butihing may bahay na si Esther, ganun din sa aking mga anak, ganun din sa aking mga kaibigan, at ganun din sa lahat na magbubukas nito at manunood nitong mensaheng ito. Naway hipuin ng Diyos ang inyong mga puso at inyong isipan na maunawaan nyo ito na ang importante sa panahong ito ay hindi ikaw ay yumaman, hindi ikaw ay gumaling, hindi ikaw ay lumakas, ikaw ay mabuhay ng masagana. Hindi po yun ang kailangan ng tao ngayon. Ang kailangan ng tao ngayon ay kaligtasan. Hindi masama maghangad na ikaw ay gumanda ang buhay, hindi po yun masama. Pero wag niyo pong iiwanan at kakalimutan ang inyong kaligtasan. Napakabuti ng Diyos dahil ang Diyos ay gumawa ng mga pamamaraan para sa ating kaligtasan.
Kaya para sa inyong lahat, naway magpatuloy tayo sa mga ganitong mensahe, sa ganitong mga pahayag upang lalo tayong yumabong, lumago sa salita ng Diyos. Maraming pong salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen.